Alamin natin ang isang bagay na magbibigay idea para sa inyo kung ano nga ba yung paraan namin sa pagpipintura ng kisame. Kung napapansin nyo, mano-mano yan. Gawa nga nung may mga iniiwasan ako mga parte. Bakit nga ba namin nilalagyan ng metal paring? Bakit nga ba namin nilalagyan ng guide? Kasi nga, dito, kahit na hindi gaanong marunong yung mamasilya, kahit na hindi gaanong bihasa, mananatiling tuwid yan. So yun yung diskarte niya. Pansin niyo po yan, tuwid na po yan. Ngayon, pinapaliha ko na lang siya para matapos. Bakit nga ba mano-mano na rin? Ang isang iniiwasan namin dyan, yung vibration. Magkakaroon ng loosement kasi yan. Kasi nga, screw lang siya. No? May mga portion din tayo ng mga ginagamit, like rivets, pero depende sa board kung ano yung ginagamit tayo. Okay, update tayo ngayon dito sa Lagawe, Ifugao project. Ceiling, and then by next week, Monday, ay magtatiles na ho tayo dito. Okay, so Lagawe, Ifugao project. Ayan o. Ayan, so puro masilya na to at tinatapos na lang yung kisame natin. So ceiling installation, tiles installation, yan po yung ginagawa natin dito. So bali tapos naman na yung ceiling, papalihan na lang, then pintura, then Monday kakabit na yung or Monday or Tuesday, basta next week, ayan, basta matapos lang yung pintura, then yung ceiling installation na tayo, ay yung PVC, I mean. So dito muna tayo magsisimula. Ito kasi yung main door. Ito yung daanan. Ayan, so ito yung main door niya. Ito yung front door. Napakataas, no? Oversize na pintuan yung height niya. Ayan, so nalatag na. Actually, last week patatapos yung kanyang ceiling. At ngayon puro masilya. Minsan lang ng pagliliha. So kung mapapansin, naka-groove yan. So, baka nyo yun mamaya. May parte ng video natin. Cut muna tayo. Kasi yun ang ipapalabas natin ngayon sa YouTube channel natin. Mga ba yung kagandahan at paraan natin sa pagpipintura ng yung ating kisame. May mga guide tayo. So PVC na lang, kulang nito mga master. Alamin natin ang isang bagay na magbibigay idea para sa inyo kung ano nga ba yung paraan namin sa pagpipintura ng kisame. So papasilip ko muna sa inyo to. So napanood nyo sa may update natin ay yan yung mga ginagawa namin ngayon. So kung napapansin nyo, mano-mano yan. Gawa nga nung may mga iniiwasan ako mga parte. Pero bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo. So dito sa may part na to, ang design natin dito, yung sinasabi nila na napakasimpleng design pero napakabenta kasi nga gustong gusto ng mga kliyente. Cove design o kaya cove ceiling design. So yan yung cove ceiling design, may ilaw po kasi yan sa loob. Sinasabi nila na dust collector. Tama nga naman. Naniniwala ako doon, dust collector, kasi alam ko po yan yung kumbaga talagang naiipon yung alikabok dyan. Alam niyo po yun, yung naglagay ka lang ng gamit dun sa isang gilid, pero pag di mo pinupunasan, nag-aalikabok. Ganon din naman sa kisame. Although ito high ceiling to, so siguro naman hindi naman naaakyat yung sabihin na natin, mga bisita natin. So ano yan, philosophy part lang yan. No? So ganun lang naman yun. So ibig sabihin, dito sa may part na to, madali lang hong i-maintain yan. Madali lang i-maintain, maniwala kayo sa akin. Kung lagi naman po kayong magkakaroon kayo ng kumbaga every month na linis, malilinisan naman po yan, no? Kunwari sa isang buwan, meron talagang general cleaning, vacuum lang kailangan yan, ayos na. Maniwala ka, yan lang yun. Kaya nga sabi ko, pagka talagang hindi ka naglilinis, talagang magiging dust collector talaga yan. So kung napapansin ninyo, bakit nga ba namin nilalagyan ng metal paring? Bakit nga ba namin nilalagyan ng guide?
So, yung sa guide na yun mga kamusta, yun yung isang bagay kung bakit nagiging tuwid yung cove natin. Kasi kapag kaya walang guide mga kamusta, kasi yung board na yan hanggat nililiha mo, hanggat minamasilyan mo kung ano yung tama niya, mananatiling tama yon. Maliban kung may diskarte talaga yung painter o kaya naman yung tagahagod o kaya taga-masilya. Kasi nga dito kahit na hindi gaanong marunong yung mamasilya, kahit na hindi gaanong bihasa, mananatiling tuwid yan. So yun yung diskarte niyan. Ang isa pa, kapag may portion na lubog o kaya malalim, madali lang habulin kasi nga may guide ka na. So yun yung isang reason kung bakit kami naglalagay ng guide. Pwede kayong gumamit ng metal paring o kaya naman carrying channel. Pero to make sure na tuwid talaga yan, syempre check mo muna yung metal paring kung tuwid talaga o hindi. Kasi kahit sabihin mo nagagamit ka ng metal paring, eh kung hindi naman tuwid yan, useless lang din, no? So dito sa may part na to, ito masilya na yan. So ngayon, habulin mo lang yan. Kung sakali po na hindi po maayos yung pagkakagawa ng kisame, kung kabi man o hindi, parang ganon. So madali na lang ho siyang trabahuin. So yun yung mga isang reason namin kung bakit kami gumagamit ng metal paring. Ni-screw lang namin yan. Ayan o. Pwede rin lang tanggalin. So pinaka-simpleng paraan lang po yan ng pag mamasilya natin ng mga cove. It's either cove, tumble, o kaya kahit anong uri ng drop, no? So yun yung paraan natin mga kamusta. Ayos. So abangan nyo yan mga kamusta. Kapag natapos yan, makikita nyo po yung tuwid niya. So ayan, no? Tingnan nyo to. Ayan. So kung napapansin ninyo, ang ginagawa namin dyan, mas nagiging matuwid yan pag may guide. Pansin nyo po yan, tuwid na po yan. Ngayon, pinapaliha ko na lang siya para matapos. Kasi yan yung part na yan, hindi pa ako naliha yan. Kumbaga yun, nag-uumpisa pala yung tropa kanina. Bakit nga ba mano-mano na rin? Ang isang iniiwasan namin dyan, yung vibration. Saan maging mitya o kaya noon, pagsisimulan nung magkakaroon ng galaw yung kisame natin. So, alam ko naman na may magsasabi, bakit hindi ba pwede nagagalaw yung kisame? Kumbaga iniiwasan lang namin. Kumbaga yung kapit niya nandun pa rin. Yung lakas niya nandun pa rin. Kahit na lumindol yan, nandun pa rin yung lakas niya. So kapag lumindol naman yan, hindi naman siya portion by portion. Kumbaga yung sa may part na lang yun lang gagalaw. Kapag naglindol kasi yan, buong building na ito gumagalaw. So nagkakaroon lang siya ng galaw. Parang gumagana lang siya. Pero hindi siya yung kumbaga isang parte lang. So isipin natin maigi yun. Kumbaga yung isang baso sana na yan, pinatayo ko dyan. Hindi naman po pwede na yun lang ang gagalaw. Kasi ang building naman, kapag maganda yung structural niyan, buo po yan na gumagalaw. Mula dun sa may pinaka-footing niya hanggang sa pinakataas, kahit high-rise building pa po yan. So ang gumagalaw niyan, buo. Hindi po yung isang portion lang. Ngayon, kapag kami nagliliha mga kamusta, kapag yung nililiha natin na yan, yung isang parte na yun, yun lang yung ginagalaw mo hanggang binabibrate mo siya. So nagkakaroon ng reaction. So nagiging mahina yung kapit ng board dun sa may metal paring. Kasi sabihin na natin, ang metal frames, light materials yan. Pero meron din niyang mga kahinaan, lalo na kapag mga screws ang ginagamit natin. Magkakaroon ng loosement kasi yan, kasi nga screw lang siya, no? May mga portion din tayo ng mga ginagamit like rivets, pero depende sa board kung ano yung ginagamit natin, no? So yun yung isang rason niya. Ayan. So dito sa may part na ito, lilihain na lang natin. Mano-mano po yan kasi mas smooth at saka mas madali, kasi nga ang ginagamit na rin natin dyan ay block o kaya naman yung board din na pinanglilihan natin, pinapalaman na lang natin yung board na yan. So yun yung block na tinatawag natin. So yun yung mga ginagawa natin ngayon. Ayan, nililihan natin na yan gamit ang block para mas maging tuwid. So yan po yung pinapanatili natin para at least maging maganda yung itsura niya, no? So ito, lalagyan lang naman na ng PVC panel to, then diretso na. So may insulation naman tayo. Ayan. So yan ang kagandahan. So kung dito sa may part na to, kung napansin niyo, halos walang dugtungan. Gawa nga nung ang ginagawa namin, talagang kinukuskus po namin yung gitna kapag walang yung dugtungan niya, no? So yun yung paraan namin. Dito lihan na lang din mga kamusta para makapag-primer na kung sakali, kasi alam niyo po ba, nakadepend pa rin sa ganda ng liha yung kalalabasan ng trabaho. Kahit nasabihin mo na maganda yung pagkakamasilya, kung hindi marunong magliha, so
So yun yung ginagawa natin. So dito sa may part na to, ito yung naabutan natin. Ayan o. Ayan, nakalubog po yan. So pinapalaman natin yung gasa. So yung gasa na yun, yun yung ginagamit natin para dun sa mga joints natin. Kasi ang iniwasan natin yan, magkaroon ng mga bukol o kung ano man. No? So yan. Buo po yan. So kung napapansin nyo dito, yung mga masilya na yan, yung sa may gilid na yan, may gasa po yan. Tapos yun naman yung mga screw. Pero yun, ang tatakpan lang natin, screw lang yan. Kaya mauupod lang din yan. Tatanggalin natin yung mga masilya na yan. Kumbaga yung pinag-screwan lang dapat ang matitira. So kagaya na ito. Ayan. So yung pinag-screwan lang, yung makikitang makapal. So yun lang naman yung malalagyan ng masilya niya. So abangan nyo ito mga kamusta, no? At tayo ngay pupunta rin sa site sa kabila.